Pinakilala ni Public Works Secretary Vince Dizon ang dalawang bagong engineers ng DPWH Bulacan 1st District at mahigpit ang kanyang bilin sa kanila sa gitna pa rin ng kontrobersya ng katiwalian sa mga flood control projects. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. And this is the infamous table. Wala ba natira dyan? Yan ang biro ni Public Works Secretary Vince Dizon bago simulan ang kanyang meeting sa opisina ng Bulacan 1st District Engineering Office, ang tinaguriang sentro ng mga ghost flood control projects. Sa lamesang ito kasi ipinatok ang 300 milyong pisong pinaghati-hatian ng mga dating opisyal ng nasabing opisina. I think it's very important to use this as a symbol kasi kailangan itong buong district office na to na kung saan talagang sumabog itong napakalaking skandalong ito. Symbolic to din ng pagbabago. Kaya para kay Dizon, makahulugan ang pagpapakilala niya sa bagong district engineer at assistant district engineer ng Bulacan. Sila ay sina Kenneth Fernando at Paul Lumabas. Sila ang papalit kina Henry Alcantara at Bryce Hernandez na kapwa nasasadlak sa patong-patong na reklamo kaugnay sa maanumalyang mga proyekto sa probinsya. Ang una nilang assignment, solusyonan ang pagbaha sa probinsya. Our people in Bulacan need solutions. Yes, they want accountability, but they also need solutions because they are suffering every day for practically 6 months in a year because they're always flooded here. Kaya kasunod ng pulong, agad din nilang sinilip ang isang flood control project sa bayan ng Kalumpit. May dike nga, pero palagi pa rin nalulubog sa baha ang bayan. Sa barangay Bulusan nga, umaabot pa nga raw ng lampas tao ang taas ng tubig. Ayon sa DPWH, dapat ay may dike sa bahaging ito ng Pampanga River. Pero kung makikita natin, putol ang strukturang ito. Kaya kapag malakas ang ulan o kapag high tide, ay bumabaha ng matindi sa lugar na ito. Ang St. Timothy Construction ng mga Diskaya at ang top-notch Catalyst Builders na pinakakasuhan na rin ng DPWH sa Office of the Ombudsman ang contractors ng nasabing dike. At gaya sa ibang inspeksyon proyekto, may tuturing din itong ghost project. Ang nakalagay kasi sa records ng DPWH, tapos na ang proyekto at bayad na rin ang mga kontraktor. Yan ay kahit kulang pa ng 770 meters ang dike. Ang ending, ang mga residente ang nagdurusa. Yung mga tao rito lumilipat na ng barangay kasi lagi lubog. Apektado yung pagpasok ng mga bata, yung mga trabaho, wala, apektado kami. Sa gitna ng paggulong ng kaso at patuloy na pagdurusa ng mga Bulakenyo, heto ang mahigpit na bili ng kalihim sa mga bagong district engineer. Huwag kayong gagaya doon sa mga papagitan ninyo. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.